Hi, my name is Cyclopedia, short for Casombrerang Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's cry is really irritating. Our vocabulary term is atrocious. Kaya sobrang iyak talaga ni Toto sa big book na to. Ano kayong tataka? Anong meron sa big book na to? Ang atrocious mga sombreros ay adjective. Ito po yung paglalaro natin sa sobrang kasamaan, sobrang lupit, sobrang matindi, no? As in harsh, as in brutal, as in cruel, no? Sobrang malupit mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay horrifying, abominable, dreadful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. How atrocious and cruel that typhoon was, Toto, the weather forecaster, exclaimed. Atrocious. Typhoon. Do you still remember the storm Ondoy? Ang bagyong Ondoy mga sombreros ay isa na siguro sa pinakamalalang baha or bagyo na nangyari sa atin o dumating sa ating bansa. Bago ito dumating sa atin ay meron siyang international name o dumaan muna siya sa bansang Palaw noong taong 2009. Ang Ondoy po ay isang baha. Basahin po natin Psalm 29:10. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Isaiah 28:2. Makinig kayo, ang Panginoon ay may inihahandang malakas at makapangyarihang bansa na wawasak sa Samaria. Katulad ito ng mapaminsalang bagyo at rumaragasang baha. Nahum 1:3, ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at siyak na paparusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Panaghoy or Lamentations 3:37-39. Walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? So ganun po mga sombreros, ang baha, ang bagyo, ang storm, so lahat po ay pinapahintulutan ni Lord, no? Nangyari isang bagay kasi pinahintulutan niya, no? Hindi po mangyari isang bagay kapag hindi po niya will or hindi, wala pong approval niya. Kumbaga pa, nasa kanya ang final say, nasa kanya ang final decision, nasa kanya ang final approval. So yung mga baha, yung mga calamities na nararanasan po natin ay meron pong malalim na reason at purpose. Kung kaya sinasabi dito, mostly sa sinasabi dito ay marami ng kasalanan ng tao, no? Marami na nagkasala. Kung kaya nais ng Panginoon na parang gisingin tayo, na oy, gising, no? Hindi na tama ang ginagawa natin. That's why dumulog tayo sa Kanya at magpambaba tayo. And yun ang mga reasons kung bakit nagkakaroon ng calamities. Pero ang mga tao usually ay ganito ganyan, no? May mga scientific reasons, no? May mga scientific methods na ginagawa para malaman kung anong dahilan. Pero beyond that or deeper than that, mayroong mas malalim na reason. May mas malalim na dahilan mga sombreros. And sabi dito, lahat po ay pinahintulot ng Diyos because ang mga tao po ay nagkasala, no? Whether sa mga Diyos-Diyosan, wala nang panahon ng mga tao sa Diyos, no? Wala nang panahon sa Biblia, wala nang gumagawa ng, alam mo yun, wala nang gumagawa or masyado nang mas marami ang gumagawa ng masama kaysa sa gumagawa ng mabuti. Yung kaya nagpapadala siya ng mga calamities gaya ng mga baha. Kung kaya, pero hindi pa naman huli ang lahat mga sombreros. His grace is so sufficient. Nag-uumapaw ang kanyang grasya at pag-ibig. Pero tayo po bilang mga tao ay dapat magkakaroon tayo ng panahon para magbasa, no? Read, love, and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola mga sombreros ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythrocylum coca at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng Coca mga sombreros ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Uli po, ito po si Casimiro Dennis.
Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombrerong Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina Cable Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Pitch or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masaya na nagiging muli po, maraming salamat po mga sombrero sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye! Hi, my name is Cable Cyclopedia, short for Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia. And yeah, I have my hat removed just for this segment, and my role here is very simple and easy. Let me begin my task by asking. Toto's cry is really irritating. Our vocabulary term is atrocious. Kaya sobrang iyak talaga ni Toto sa big book na to. Ano ba kayong tataka? Anong meron sa big book na to? Ang atrocious mga sombreros ay adjective. Ito pa yung paglalarawan natin sa sobrang kasamaan, sobrang lupit, sobrang matindi, no? As in harsh, as in brutal, as in cruel, no? Sobrang malupit mga sombreros. Ang mga possible synonyms po natin dito ay horrifying, abominable, dreadful, etc. At pag ginamit naman sa sentence ay give it up, Mr. Dictionary. How atrocious and cruel that typhoon was. Toto, the weather forecaster, exclaimed. Atrocious. Typhoon. Do you still remember the storm Ondoy? Ang bagyong Ondoy mga sombreros ay isa na siguro sa pinakamalalang baha or bagyo na nangyari sa atin o dumating sa ating bansa. Bago ito dumating sa atin ay meron siyang international name o dumaan muna siya sa bansang Palau noong taong 2009. Ang Ondoy po ay isang baha. Basahin po natin Psalm 29:10. Ang Panginoon ang may kapangyarihan sa mga baha. Maghahari siya magpakailanman. Isaiah 28:2. Makinig kayo, ang Panginoon ay may inihahandang malakas at makapangyarihang bansa na wawasak sa Samaria. Katulad ito ng mapaminsalang bagyo at rumaragasang baha. Nahum 1:3, ang Panginoon ay hindi madaling magalit, ngunit dakila ang kanyang kapangyarihan at siyak na paparusahan niya ang nagkasala. Kapag dumadaan siya, umuugong ang hangin at bumabagyo. Ang mga ulap ay parang alikabok sa kanyang mga paa. Panaghoy or Lamentations 3:37-39. Walang anumang bagay na mangyayari ng hindi sa kapahintulutan ni Yahweh. Nasa kapangyarihan ng kataas-taasang Diyos ang masama at mabuti. Bakit tayo magrereklamo kapag tayo pinaparusahan kung dahil naman ito sa ating mga kasalanan? So ganun po mga sombreros, ang baha, ang bagyo, ang storm, so lahat po ipinapahintulutan ni Lord, no? Nangyari isang bagay kasi pinahintulutan niya, no? Hindi po mangyari isang bagay kapag hindi po niya will or hindi, wala pong approval niya. Kumbaga pa, nasa kanya ang final say, nasa kanya ang final decision, nasa kanya ang final approval. So yung mga baha, yung mga calamities na nararanasan po natin ay meron pong malalim na reason at purpose. Kung kaya sinasabi dito, mostly sa sinasabi dito ay marami ng kasalanan ng tao, no? Marami na nagkasala. Kung kaya
nais ng Panginoon na parang gisingin tayo na, oy, gising, no? Hindi na tama ang ginagawa natin. That's why dumulog tayo sa Kanya at magpambaba tayo. And yun ang mga reasons kung bakit nagkakaroon ng calamities. Pero ang mga tao usually ay ganito ganyan. No, may mga scientific reasons, no, may mga scientific methods na ginagawa para malaman kung anong dahilan. Pero beyond that or deeper than that, mayroong mas malalim na reason. May mas malalim na dahilan, mga kasombreros. And sabi dito, lahat po ay pinahintulot ng Diyos because ang mga tao po ay nagkasala, no, whether sa mga Diyos-Diyosan, wala nang panahon ng mga tao sa Diyos, no, wala nang panahon sa Biblia, wala nang gumagawa ng, alam mo yun, wala nang gumagawa or masyado nang mas marami ang gumagawa ng masama kaysa sa gumagawa ng mabuti, kung kaya nagpapadala siya ng mga calamities gaya ng mga baha. Kung kaya, pero hindi pa naman huli ang lahat, mga kasombreros. His grace is so sufficient. Nag-uumapaw ang kanyang grasya at pag-ibig. Pero tayo po bilang mga tao ay dapat magkakaroon tayo ng panahon para magbasa, no, read, love, and obey what's in the Holy Bible. Coca-Cola. Alam niyo ba ng pangalang Coca-Cola, mga kasombreros, ay pangalan talaga ng dalawang halaman. Coca means or may scientific name na Erythrocylum coca, at ang cola naman po ay may scientific name na Cola acuminata or Cola nitida. Alam niyo ba ng Coca, mga kasombreros, ay ang pangunahing ingredient or substance sa nakaka-addict na droga na cocaine, habang ang cola plant naman ay kapamilya siya ng cacao na may ingredients na tannin, theobromine at caffeine. Muli po, ito po si Kasombreros Dennis. Shout out sa may-ari po ng store, Trisha Store, mga kasombreros dito sa Magupising. Muli po, ito po si Kasombreros Dennis. Ito po ang inyong hamak na lingkod, Kasombreros Dennis, at sa paghatid ng kaalaman at tawa ay kasama ko sina K-Bri Cyclopedia o Kasombrerong Britannica Encyclopedia Wikipedia, si Mr. Dictionary, si K. Graham Peach or Kasombrerong Grammar in Speech, at sa tawa, syempre, si Toto, ang pinakakwela sa lahat na nagsasabing, sabayan nyo kami, ang buhay ay masarap na nagsisiyang, ang naging faith of love, pagsulod sa pag-asa. Muli po, maraming salamat po, mga sombreros, sa mga sumasama sa learning, sa wisdom, sa knowledge. Maraming salamat po at see you sa next segment. Bye-bye!